Mga nagtatrabaho po at naninirahang Pilipino ay itinaas na. Ang mga mambabatas ay nagpahayag naman ng kanilang reaksyon kaugnay ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. May balita si Bombo Angelo Ganon. Bombo Dennis, itinaas na ang alert level sa mga apektadong bansa sa Middle East na may naninirahan at nagtatrabahong Pilipino kaugnay ng patuloy na labanan sa pagitan ng US-Israel kontra Iran. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni Senator Raffy Tulfo matapos ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na nakataas na sa alert level 4 ang Iran, Syria at Iraq na dati nang nakataas dahil din sa tensyon sa Gaza. Ang alert level 4 ay nangangahulugan ng mandatory evacuation o repatriation o pagpapauwi sa mga naninirahan at nagtatrabahong Pilipino sa mga nabanggit na bansa. Habang naka-alert level 3 ang Lebanon kung saan voluntary sa mga Pilipino kung nanaisin nilang umuwi ng Pilipinas. Nakatas naman ang alert level 2 sa UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Israel. At alert level 1 naman sa Jordan. Kinumpirma din ng senador na nagpulong na sa Malacanang ang mga kinatawan ng DFA at DMW upang talakayin ang mga konkretong hakbang sa pagpapauwi ng mga Pilipino sa pinakaapektadong bansa sa Middle East. Gayun din ang kahanda ng iba pang ahensya para sa kinakailangang hakbang upang siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo. All of them are all set and ready in case na mag-escalate yung tension doon sa Middle East. Sa alert level 4 ang Iran, Syria, Iraq. Ni-raise natin sa alert level 4. What does alert level 4 means? Ibig sabihin, dapat meron na tong mandatory evacuation. So, I've learned na nasa Malacanang ngayon ang DMW, DFA, OWA at pinag-uusapan kung paano ma-repatriate itong mga kababayan natin na nasa sabi mga lugar. And then alert level 3 ay yung sa Lebanon. So what does it mean? Ibig sabihin voluntary. So doon sa mga gustong magpa-repatriate, then all they need to do is contact our embassy or our DMW at meron naman tayong hotline. Nagpayag naman ng kanya-kanyang mga reaksyon ng mga senador kaugnay ng lumalalang tensyon sa Middle East at patuloy na nananawagan sa pamahalaan ng aksyon para protektahan ng mga Pilipino sa mga apektadong bansa. Para kay Senator Risa Hontiveros, umaasa umano siyang kikilos ang United Nations upang mapigilan ang lalo pang paglala ng tensyon at may balik ang paggalang sa international law. Nagpabot din ng mga mambabatas ng kanilang pakikiramay sa nasawing isang OFW sa Israel na si Mary Ann Velasquez de Vera. Samantala, Bombo Dennis, pare-pareho namang binigyang diin ng mga senador ang pangamba sa pagtaas ng presyo ng langis kung kaya't dapat umanong maging handa ang pamahalaan upang maprotektahan hindi lang ang mga maapektuhang industriya kundi pati na rin ang mga ordinaryong mamamayan na siyang pinakatatamaan kung sakaling magkaroon ng oil crisis. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang mga naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Ako yung pagtaas ng langis. Pag tumaas yan, maapektuhan yung transport group natin. So dapat nakaredy yung ating gobyerno pagdating sa subsidy, all subsidy sa ating mga fisher folks, sa ating mga transport group, sa mga tricycle driver, jeepney driver, maapektuhan yan, pati mga farmers natin. Pero kung si Senate President Vicente Tito Soto III ang tatanungin, dapat umanong huwag masyadong mag-alala ang mga Pilipino sa nangyayaring tensyon sa Middle East upang maiwasan umano na makapagdulot ito ng panik. Ayon kay Soto, dapat ay magkaroon lamang umano ng mahigpit na monitoring ang mga kinaukulang departamento, lalo na sa mga apektadong bansa. Pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Vicente Tito Soto III. I don't think we should be too much worried. Nakakapag-create ng panic yun. So, just close monitoring on the departments involved, especially sa mga lugar na marami mga kababayan tayo. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.